Ating pong panayam mula po sa tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, Ginoong Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Sir Al. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito from the TUCP. Una po sa lahat, ano po ang official stand ng TUCP kaugnay po nitong 85 pesos na aumento sa sahod dito sa Metro Manila? Ito po ba'y welcome sa inyong grupo? Ito po yung pinakamalaking increase sa Metro Manila. Ngunit ito po hindi pa rin sapat kasi 85 pesos ginawa pang dalawang hulog. So yung 60 pesos mabibigay ngayong July, yung 25 pesos sa Enero pa. Buti sana kung may halaga pa yon pagdating ng after New Year, di ba? Tapos, ito po ay makikinabang 1.1 million ng ating mga minimum wage earners sa NCR. Paano naman yung Kalakan ng Luzon, Visayas at Mindanao, no? Meron tayong higit 4 na milyong minimum wage earners na unfortunately, no, wala pa rin po silang aasahang aumento, nga pa rin sila, dadaan parang mga maraming buwan at iba next year pa. Kasi nasa ilalim pa rin tayo na regional wage board. Kaya binibigyan din lamang po nito yung pangangailangan ng 200 na dagdag sahod ay ito po ay isa batas, no? Kasi kongreso na po ang kailangan magtaas ng sweldo ng ating mga kababayan. Hindi na yung mga bulok na regional wage boards. Opo. And speaking of regional wage boards, ito po ay dahil ito nga sa NCR lang, National Capital Region lang ipinatutupad. At this point in time, gaano po ba karami outside of Metro Manila ang sa ating pong datos yung ilan ba yung mga manggagawa pa rin na hindi naman makakatikim nitong 85 pesos na aumento sa sahod? At ano po ba yung specific na lugar o rehiyon dito po sa ating bansa ay ang may pinakamababa pa ring minimum wage ayon po sa ating datos? Opo, no, ang total na minimum wage earners sa Pilipinas ay higit 5 milyon na minimum wage earners. 1 milyon po nasa Metro Manila. So higit 4 na milyon ang pinag-uusapan natin na hindi makakatanggap nitong tinawag pa nga nung bagong Labor Secretary na historic. Yung 4 na milyon na minimum wage earners, yun po ay 4 na milyong breadwinner. So it times nyo sa 5 ang umaasa po dyan sa mga aumento sa sweldo. Unfortunately rin po, dahil nga dito sa sistema ng provincial rate natin, pinakamataas sa Metro Manila, ang pinakamababaho dun sa Bangsamoro, Mindanao. 411 pesos lamang po ang minimum wage doon. Lagi natin sinasabi, kalahati nung kanilang sahod pupunta sa pagkain. So nasa 200 piso lamang po yun. Kung 5 ang miyembro ng pamilya, paano ho niya pagkakati-hatiin? 40 pesos para sa 3 beses sa isang araw para sa pamilya. So napakawala hong saysay at walang katarungan ito hong napakalalayong agwat ng minimum wage across the regions po sa Pilipinas. Opo, at isa pang epekto nito, maaari din nating may konsidera na yung mga mula sa rehiyon natin ng mga manggagawa ay magkukumpulan dito sa Metro Manila in search of a better life. Ano po bang ginagawa naman ng ating tanggapan, ng ating pong grupo ng TUCP upang tulungan naman yung ating mga kababayan? Opo, no, kami po ay nangunguna, no, mula noon hanggang ngayon dito sa aumento sa sweldo, pero ngayon nasa kongreso na yung laban Yung 200 pesos na legislated wage increase, na-hearing na po yan ng House Committee on Labor and Employment at napagkasunduan after po ng SONA, pag-uusapan na namin yung magiging pinal na bill na ito po ang isasalang sa plenaryo. Ito po 200 pesos and national wage increase. Ibig sabihin, hindi ho ito nagdi-differentiate kung Metro Manila ka man po, Visayas o Mindanao. Lahat po makakatanggap 200 pesos sa araw-araw po na sahod. Gayun din po, kami rin po ay kasama ng ating mga iba't ibang labor groups, iba't iba rin po nating mga kongresista sa pagsusulong na repasuhin itong sistema natin ng pagtatakda sa sweldo. No? Yung regional wage board, siguro kailangan na yan reviewin. No? Meron na nga rin mga panawagan na gawin na lamang isa na national minimum wage, i-abolish yung provincial rate. So lahat po itong mga reforma na to ay sinusulong po natin at patuloy po tayong nakikiusap sa Pangulo na i-certify as urgent o i-prioritize man lang itong mga measures na ito. Kasi ayaw naman po natin
na matapos na yung administrasyong Marcos pero zero pa rin po yung manggagawa. Opo. Sir Carlos, ito po bang aumento sa sahod, yung 85 pesos na inilabas kamakailan ng Department of Labor and Employment, ito po ba ay ginawa in coordination with our stakeholders? Kinuhanan ba kayo ng pahayag o kinuhanan ba kayo ng opinyon ng Department of Labor and Employment kaugnay po nito? Ito po ang ironic sa proseso po ng Regional Wage Board. Sa public hearing, public consultation, invited po kami lahat dyan. Ang panawagan ng manggagawa, napakadali namang intindihin eh. At least 200 na increase. Kasi yun ang nawala na eh, na purchasing power mula po sa sweldo natin. So 200 pesos wage recovery ang pinag-uusapan natin. Unfortunately, kapag po ito ay pinagdesisyonan na ng wage board, ginagawa po nila ito behind closed doors na eh. At lalabas na lamang yung amount na 85 pesos. Hanggang ngayon, no, wala pa rin pong justification paano na-arrive yung 85 pesos na wala pa sa kalahati ng 200 pesos. At the same time, ano yung rason? Bakit tinapyas pa natin sa dalawa? Diba? Bakit iniwan pa natin yung 25 pesos sa Enero next year? Diba? So ito pong lahat ng itong mga katanungan na to, sana mas-resolve ito kung may tunay yung transparency doon sa ating mga regional wage board. At kung talagang yung accountability po nila ay hindi lamang nasa negosyo o ekonomiya, kundi sa mga manggagawa na tatanggap at mamumuhay po dyan sa itatakda nilang sweldo, isang beses lang kasi sa isang taon pwede po mag-set ng minimum wage yung ating mga regional wage boards. At sir, gusto ko mong maintindihan, dito naman ang bahagi ng mga employer. And actually, itong 85 pesos na ito, umaalma yung mga employers natin. But we have to balance, yung interest ng mga empleyado at ng mga employers. Yung pinanggagalingan po natin, bakit gusto nating tumaas for the whole country ang minimum wage by 200 pesos? Ito po ba yung nakikita nating feasible? Kakayanin kaya ito ng ating mga employers at ng ating pong ekonomiya? Opo, no? As much as gusto natin po, pakinggan pa rin paulit-ulit yung mga panakot na palusot ng ating mga kaibigan sa employers, kinumpute na ho namin kasi ito eh. Yung cost ng 200 pesos, 9 to 15% lamang po ng annual profit ng ating mga negosyo. Across sizes na po yan, no? From micro hanggang large. Yung compensation, yung pumupuntang portion ng kanilang kita sa pasahod, lalo doon sa MSMEs na yan ang paborito ng ating mga employers, nasa 5 to 6% lamang po, no, according na yan sa PSA data. Kaya kami po ay nabibigla, no, dun sa lakas ng loob pa rin nila na magpahayag ng pagkontra dun sa 85 pesos na increase, no. Kinumpute na po ng Ibon Foundation, no, magkano ito dun sa portion ng kanilang tubo. Ito po ay 5% lamang po ng kanilang tubo, yung 85 pesos, no? So kahit pag-usapan natin 85 pesos, pag-usapan natin 200 pesos, ito po ay feasible, ito po ay actionable. Ito po yung unang hakbang tungo dun sa nakabubuhay na sweldo, no? Hindi pa nga tayo yun ang inaabot namin kagad eh. Kasi ang computation nun nasa 1,300 pesos na po sa Ibon Foundation. Kaya nga sinabi namin, unahan muna natin 200 pesos, signifikanting aumento, para eventually umabot po tayo doon. Opo, at kanina nabanggit nyo na ang laban ngayon sa pagsusulong po natin ng 200 pesos na wage hike para po sa buong bansa, at what stage na po tayo sa Kongreso? Ito po ba sabi nyo nga kanina, no, after SONA, pero at what stage na po ba tayo? Nasa mababang kapulungan pa ba tayo? Ito po, no, itong panukalang legislated wage increase. Noong unang sinimulan to ng TUCP 2023, ilan lang kami na nag-file nito. Ngayon po, no, combined sa House of Representatives at Senado, meron pong 20 plus bills na naka-file for a legislated wage increase. Umusad na po ito sa Kongreso, no, sa House Committee on Labor and Employment. Ito po ay yun nga, nasa stage na ng substitute bill. Sa Senado naman po, no, inaasahan namin sana pag-resume ng session, no, kasi after na SONA, naka-recess po tayo ang Kongreso ngayon. Sana bumalik na po sa trabaho yung ating mga senador, lalo sa Senate Committee on Labor and Employment, dahil napakarami na pong panahon nasayang dun sa political drama. Kailangan po natin tutukan yung drama naman ng manggagawa at kanilang pamilya. Marami ring nabinbin na dapat mahalagang pag-usapan para po sa kapakanan ng ating mga manggagawa. But nalalapit na rin po
ang SONA ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi nga nung isa nating nakapanayam na political analyst, kumbaga parang dapat ito ay valedictory address na ng Pangulo. Dahil yung mga susunod niya ng SONA, for the endorsement na nung slate ng atin pong pamahalaan. Ano po ang inaasahan nating marinig sa atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsusulong po ng karapatan ng atin pong mga manggagawa? However, no, para po sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi pa po makakapag-valedictory address yung ating Pangulo kasi incomplete pa eh. No, halos wala pa talagang pamana para sa manggagawa. No? Kaya inaasahan namin itong State of the Nation address ay tatalakayin niya po naman sana yung karanasan ng ating mga manggagawa. No? Yung binabanggit ko, no, mga advokasya tungkol sa sahod, tungkol sa pagbabawas ng buwis, especially for middle income earners. At at the very minimum, yung dialogo ng labor sector sa ating Pangulo. No? Baka matapos na lamang si Pangulong Marcos, hindi niya nakausap yung labor sector. No? 4 years na po yan. At yung ating bagong labor secretary po, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakadaupang palad ng labor sector. No? Nauna na yung employers, nauna na yung iba't ibang mga ahensya sa Department of Labor and Employment. Pero yung labor sector po hanggang ngayon hindi pa rin nakakausap yung manggagawa. Tingin po namin dapat doon magsimula para po malaman yung darating na SONA, kundi wala pong mababanggit para sa manggagawa ito sa State of the Nation address po. And with that, maraming salamat po no, sa pagbabahagi ng inyong pananaw kaugnay po na itong 85 pesos na wage increase. Huling katanungan na lamang po bago tayo tuluyan magpaalam. But is this still a welcome development? Mula po doon sa 200, kahit nga yung 200, parang kulang talaga sa ating mga kababayan. But do we consider an increase still, kahit siguro maliit, ito ay positibo pa rin development towards the goal na gusto natin? Opo, no, sa lahat ng mga manggagawa, no, as much as nagrereklamo tayo, ito ay di sapat, kailangan pa natin ng aumento sa Kongreso. Ang 85 pesos po no sa isang araw ay talagang malaking tulong na rin po no para mapataas yung purchasing power no. Pero hindi po ito rason no para tayo ay manahimik, para tayo po ay masatisfy na doon dahil alam po natin sa ating sarili no, mas masisipag tayo kaysa doon sa taas ng aumentong binibigay nila no. So we feel na ang Pilipinas bilang upper middle income country, siguro naman may kakayahan siya magbayad naman ng higher income para sa ating mga kababayan. Very well said, sir, at maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa TUCP. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po ang ating tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, Ginoong Carlos Miguel Oñate.